Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Nakot, talagang bawian na. Alam po niyo, mahabigan yung kongresistang anak na isang business tycoon. Abay, yung kanilang ipinahiram na mga eroplano, mga helicopters. Abay, ngayon po ay binabawi na. Kaya lang ang malungkot yung mga nanghiram. Abay, nailipat na sa ibang pangalan at mukhang ayaw nang isoli dun sa tunay na may-ari. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Malacanang. Good morning, Batanes. Mamaya po, mahabigan, meron tayong special report kaugnay naman sa mga maanumalyang proyekto dyan po sa probinsya ng Batanes. Abay, napakaliit na probinsya, nasa dulo ng Pilipinas. Pero akala siguro ng iba dyan hindi na mabubulgar yung kanilang mga anomalya. Abay, nagagalit na rin po ang mga taga-Batanes dahil sa mga nakita nilang proyektong sira-sira na. Ayan, hindi po natapos samantalang ginasusan to ng bilyones. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Right Worshipful. BJMP Chief General Ruel Rivera. Abay, kumusta po ang inyong mga bagong border? Ayan. Abay, ngayon po ay nandyan na sa bagong Quezon City Jail ang dating Senador Bong Revilla. At kasama po dyan yung mga district engineers ng DPWH, si Ferrari Boy, si Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, at meron pa isang babae, meron silang Muse. Ayan, ano nga bang pangalan ng babaeng kasama rin nakulong? At ito ba yung nahuli dun sa Benguet? Talaga naman Mamaya malaman nga natin, mabigyan ko ano ang sitwasyon, kumusta ang unang gabi. Ayan, overnight ng mga bagong kakosa sa bagong Quezon City Jail sa may Payatas. Aba, malapit sa farm mo ito, Justice Rudy Palatao, Brad. Ayan, kumusta ang grounds ng TLK dyan? At mukhang may bagong gang ngayon sa Quezon City Jail. Ayan, ang sino kaya magiging mayor dito? Ang tawag po ay FCJ. Ayan, Flood Control Gang. Damdaming Bayan. Samantala, abay, ang Pangulong Marcos nalungkot daw at nakasama si former Senator Bong Revilla sa flood control scandal. Pero ang sabi ng kanyang kaibigan, magbarkada rin pala itong si DILG Secretary John Vic at Senator Bong. Wala daw VIP treatment sa dating senador.
Mamaya nga, Edgel, magbigay ka ng nakapasok ba kayo doon? Yung bang selda nila ay nandun na ba sila? Tabi-tabi? Ayan, kung tig-isa sila, pwede magkapag-usap dahil rehas lang ang pagitan ng mga pinakitang kulungan dyan po sa may bagong Quezon City Jail. Ayan, abay, may susunod pa kaya, ha? Ayan, may sinasabi ang DOJ, ha? Na meron pang isang senador na nakasuhan din ng malversation. Daming bayan. Samantala, impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Abay, sinasabing ito daw po ay sarsuela. Ayan, ang sabi ni Manang Aimee ay drama series. Ang sabi naman ni Congressman Egay Erice ng Caloocan, ito ay basura. Ayan, dahil hindi nakuha ang walang sustansya. Ayan, not sufficient in form and substance. At ang sabi po, parang pasyente, dead on arrival. Daming bayan. Kaya lang tama rin po si Secretary Yusek Tarek Queen, si Claire, ha? Ayan. Ito mga ganitong puro na lang tayo politika, mga kuyang, mga ateng, ha? Ayan, impeachment kay BBM, ayan, impeachment kay VP Sara, samantalang ang ating ekonomiya, alana, ayan, napapabayaan na po, mga kaibigan. Nakakalungkot, puro tayo politika. Daming bayan. Attorney Cornelio Samaniego III. Aba, ano ang sabi ni Carly Diskaya, ha? Ang iyong client. Abay, ang sabi ni Secretary Vince Dizon kay Carly Diskaya ay makapal talaga ang muka. Naku, talaga mga name calling. Daming bayan. Marami pa tayong isyong tatalakayin ngayon, mga kaibigan, pero alamin muna natin ang latest. Aba, yung resort ni Charlie Atong ang sa Zambales ni raid ng mga tauhan ng NBI, pero wala po ang Atong ang. Ayan, baka nasa West Philippines na. Daming bayan. Sandali lamang, mga kuya, alamin muna natin ang latest nga. Ayan, ano ang sitwasyon dyan sa may mga pumapalag, ha? Ayan, sabi ni Sec John Vicky, alang VIP treatment kay dating Senador Bong Revilla. Pero sino bang pumapalag, Edniel, bakit hindi daw kinunan ng mugshot ang Senator Bong? Meron na dati eh. Ayan, di ba pwedeng file photo na lang? Ayan, kasi SOP nga naman, dapat pag maganyang dinadala sa sa PNP, kailangan may mugshot. Daming bayan. Latest mula sa Quezon City Jail, dyan sa may Payatas. Alamitan ko ano ang sitwasyon doon. Aris number 52, Edniel Parosa. Edniel, please come in. Birthday boy. Edniel, saan ka na? Naghihilig pa yata si Edniel. Edniel Parosa. Ayan, babalikan natin si Edniel Parosa. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Ano bang schedule ng Pangulong Bonget ngayon, Miss Let, ha? Abay, mukhang chill-chill lang ang presidente. Ayan, dahil bagamat hindi daw scripted ang unang impeachment complaint na final noong Lunes kay Pangulong Marcos, abay may susunod pa yata, ha? Ito yung manggagaling naman sa oposisyon at sa Makabayan Vlog. Daming bayan. Okay na si Edniel. Edniel Parosa mula sa Quezon City Jail. Abay, sino bang, ba't para kayo nagpipiesta sa news center, ha? Sino ba may pakain dyan, ha? Ayan, pakain ba ni Lechon Cebu ba yan? Ayan, pakain ba yan ni Senator Maria Cristina Frasco? Pa-birthday ni Tunying, ayan, at ni Sister L na nagbe-birthday ngayon. Latest mula sa ano ba, kuya? Huy, Don Pobre. Sino ba ito? Jerry Crabal, ha? Andyan na ba si Edniel? Okay na? Ayan, Edniel Parosa, Edniel.
Edniel. Lakay, Ayan. Lakay, wala tayo sa City Jail. Doon yun kay Kuya nasaan ka? Gonzales. Dito tayo lakay sa Camp Crame. Okay, ano latest sa Campo Crame? Kinumpirma ng Philippine National Police na inuprobahan na ang optional retirement ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa mensaheng ipinatid ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga reporter ngayong umaga, nabatid na epektibo itong retirement ni Torre nitong January 19 sa bisa ng NAPOLCOM Resolution number 2026-0029. Bago nitong tinanggap ni General Torre ang pwesto bilang MMDA General Manager nitong December 26. Sabi ni Tuanyo, inaasahang patatanggap na ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ngayong linggong ito ang inaasam-asam na ika-apat sa Australia para maging ganap na Police General Jose Melencio Nartates. Parehong March 2027, ang original na petsa ng retirement ni Nartates at Torre, isang kabalir ng Philippine Military Academy at isang laka naman mula sa PNPA. Samantala, doon na kayo sa binabanggit mo na update pa rin kay Actually, kay Bong Revilla. yung pala kay General Nartates Edniel, hindi lang pala automatic yan kahit na mag-resign na kaagad itong si General Torre. Ano pala yan, depende pa rin sa Commander-in-Chief. Ayan, kailangan pa rin i-appoint ng Commander-in-Chief Pangulong Marcos bilang PNP Chief, hindi acting. Ayan, para makuha yung apat na estrella sa balikat. Tama ka dyan, Lakay. Actually, dito sa grounds ng Crame, mga ilang araw na natin napapansin, kada may patay na oras, may mga ano sila dito, parang dress rehearsal ng mga polis. So, nagtataka tayo. Ito nga, ngayong morning, kinonfirm ni General Tuanyo na inaprubahan na yung optional retirement ni General Torre. At aantayin natin yung announcement mula sa Malacanang, Lakay, kung kailan itong pinaka-schedule na paglalapat ng Port Star dito sa acting chief ngayon ng PNP, si General Jose Melencio Nartates, Lakay. Okay, so anong latest naman sa kina Senator Bong Revilla? Ayan, kina Bryce Hernandez, JP Mendoza, at sino yung babae? Anong pangalan nga ba nun, Adniel? Mga co-accused, Lakay, ni Senator Bong Revilla. Hanapin ko lamang itong listahan ko. Itong, Lakay, mga ito ay naihatid na kahapon dyan sa area ni Val Gonzales sa may Payatas City Jail. Pero, Lakay, ang mga dito, Lakay, sa Camp Crame nagrereklamo yung press corps sapagkat binabanggit mo, Lakay, sa introduction mo kanina, hanggang ngayon ay wala pang lumalabas ng mga official photo nitong mga accused. Itong SEPTA ito, Lakay, yung kanilang booking procedure, maging yung mugshot. Napapaisip tuloy yung mga tropa rito sa media kung mayroon nga bang special treatment o request coming from the former senator, lalo pat siya nga ay tinawag na long time friend ng ng current secretary ng DILG, si Secretary John Vic Remulla. Ito, Lakay, yung babae doon sa co-accused, si Cristina May Del Rosario Pineda. Ayun, Cristina May Pineda. Kasama siya doon sa mga nakakuha na, habang itong isa pang babae, Lakay, may isa pang babae. Dalawa sila. Si DPWH officer din ito, Lakay, Emelita Capistrano Huat, na part noong pitong... Yung hinuli sa Benguet. Itong iba pa ito, Lakay. May isa pang at large na hinahanap itong DLG. Actually, ang binabanggit ni Secretary John Vic, alam na nila yung location at makukuha na rin nila itong pang-pito doon sa mga akusado na yan. At yun, yung latest dito na kayo sa ngayon, andyan na sila lahat, yung mga anim sa may Payatas City Jail. At inaantay na lang kung hanggang sa mga oras na ito, Lakay, kahit yung video o photo mismo ng Secretary o ni Senator Bong Revilla ay hindi umaangat sa media, maging sa bahagi, Lakay, ng Bureau of Jail Management and Penology. Okay, sige. Baka may file photo sila. Baka di lang nilalabas. Sige. Yung mga netizen, yung larawan noong 2013-2014 mugshot ni Senator Bong. Okay. Latest wala rito sa Camp Crame. Ako pa rin sa Edniel Parrosa, RH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ayan,
Actually, kawawa din yung mga babaeng hinuli, mga cashier lang ito ha? Siyempre, pagka inutos yung cashier na i-withdraw yung pera, anong magagawa nila, ha? Dapat yung may mga mas mataas pa. Ayan. Pero pwede bang gawing, ombudsman na Boying? Pwede bang gawing state witness daw itong si former Secretary Manny Bonoan dahil siya daw po ang siguradong maraming nalalaman basta magsasabi lang ng totoo. Ayan. Kaya lang kung magsasabi ng katotohanan si Secretary Manny Bonoan parang sampal din ito sa kanyang mukha, ha? Dahil itong mga ganitong anomalya mahabigan nangyari sa kanyang pamumuno, sa loob ng 3 taon. Diyan po nangyari ang ganun talamak na corruption sa DPWH. Daming bayan. Sabi ni Senator Ping, either na napaikutan siya o kaya ay kasabwat. Daming bayan. Alamin natin ang latest mula kay Giselle Ricafort, Independent Commission for Infrastructure. Wala daw natatanggap pang formal termination na nananatiling mataas ang moral. Talaga naman ang Justice Andy Reyes. Ayan, talagang iba rin masipag. Ayan, enterprising. At talagang walang kapagod-pagod ang Justice Reyes. Kahit na mag-isa na lang siya, tuloy ang investigasyon. Arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay na nanatiling mataas ang moral ng Independent Commission for Infrastructure sa kabila ng umano'y nakatakdang pagbuwag. Sabi sa DZRH News ni ICI Special Advisor Rodolfo Azerin Jr., patuloy lang sila sa kanilang trabaho hanggat walang formal na termination o paglusaw sa kanilang komisyon. Nag-iimbestiga pa rin anya yung kanilang legal team ngayon sa mga hawak nitong kaso at ginagawa pa rin yung ibang mandato ng ICI. Ayon pa kay Azerin, wala ring mintes yung koordinasyon nila sa mga katuwang na ahensya ng pamahalaan. Kabilang na yung PNP, National Bureau of Investigation, gayon din doon sa Bureau of Customs. Patapos na, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, yung tungkulin ng Independent Commission dahil na-imbestiga na raw nila yung mga dapat sa anomalya sa flood control. Depende daw sa kung gaano pa karaming natitirang trabaho yung mandato ng Independent Commission. Pero kung tapos na raw yung investigasyon nito sa flood control anomaly, nasa kamay na ng DOJ at ng Ombudsman ang investigasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ayan, tapusin na. At magbigay na kayo ng rekomendasyon. Hindi pabayan na sa Ombudsman. Standby letter mula sa Malacanang. Ano bang ganap? Schedule ng Pangulong Marcos ngayon. Standby Raymond Paas. Aba, sa Senado, ha? Abay, madrama din ang mga senador. Yung majority at minority. Abay, ang minority, meron silang report dito sa investigasyon sa flood control scandal. Ayan. Abay, inabsuelto na yung kanilang ilan nilang kasamahan. Ayan. Opposition na ba si Senator Chis? Ayan. Si Senator Joel, ha? Dating senador, ngayon ay Mayor Nancy Binay. Sino pa ba, ha? Ayan. Sabi wala daw ebidensya. Ayan. Pero ang sabi naman ng Senate President Tito Sen, just a piece of paper. Ayan. Ala daw visa. Ayan. Ala daw kwenta yung report ng minority sa Senado dahil ang kailangan ang report, ayan, para magamit na ebidensya, ayan, para may face value ika nga, ito ay dapat manggaling sa official ang Senate Blue Ribbon Committee. Daming bayan. Standby man ang Milky Rigunan. Ayan, kumusta ang Makabayan Black, ha? Abay, sila ba'y magpa-file ulit ng panibagong impeachment laban kay Pangulong Marcos? Standby man ang Milky Rigunan.
At mamaya po mabigyan yung meron tayong Cabral Files. Ay, Cabral Files. Ano ba ito? Cabral Files ba ito o Vince Dizon Files na ito? Ha? Yung pong grabe rin pong anomalya. Alam po niyo mahabigyan nakapagtataka, ha? Bakit hindi kayo magdududa? Abay, meron isang congressman sa Mindanao po mahabigan. Alam po niyo kung saan nilagay yung project? Doon sa Batanes. Abay, kakaiba ha? Di ba pagka-congressman ka, gusto mo ang proyekto mo sa distrito mo para papogi, ha? Para sa susunod na eleksyon matandaan ka, iboto ka ng inyong mga constituents dahil pinapaganda mo ang iyong distrito. Pero ito mahabigan anong himala? Bakit instead na dalhin ni Congressman ng Mindanao doon sa kanyang distrito, dinala pa doon sa Batanes? Daming bayan. Sino nga ba yung district engineer mo dyan sa Batanes, Secretary Vince? Dapat ito ang inuuna mong sinibak. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Justice FCJ Rodil Salameda. Ayan. Oras Mr. Edwin Ernie. Alas 8:36 na. Chief Justice. Ayan. Kapag nag-retire si Justice Jesmundo. Daming bayan. Weather talaga ha? Ngayon weather ng mga members ng Utopia Fraternity. Ayan. Dati mga tsaka Upsilon. Ayan. Dati mga Lex Taliones noong dating panahon ni dating Pangulong Digong Duterte. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:41. United Home Kidulets. Happy birthday, sana'y di tayo malasing. Happy birthday, Sister L. Maraming salamat, Lakay! At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marahay na aga sa Indugabos. Happy birthday, Lakay! Para nakapula ka. You're so gorgeous today, Sister L. Thank you, Lakay. 21 na ako. 21. 21 ako. Alam ko nasa kalendaryo ka pa naman, di ba? Ayan. Ba't parang wet look ka ngayon, ha? Ayan. Happy birthday din kay Boss Jomay Paroko! Ayan. Para happy kang si Ivana Alawi ngayon, ha? Mukha ba akong naglaba? Ayan. Thank you, Lakay, sa akin. Mukhang di mo nadala yung hair dryer mo o talagang ganyan para And this style siya, Lakay. para wet look talaga ang dating. Ayan. Tsaka ang aking buhok ay maraming salamat. Hair Shop Salon. Ayan. Robinsons, Para bagong Manila. shower lang sa Sogo. Gano'n. Wet look ba? Parang di naman. Diba? Hindi ka lang sanay. Naka-straight hair lang kasi ako palagay today. ko nga, ayan. Hindi ko natatanong edad mo, Sister L. Oo, wag Dahil na. alam ko nasa kalendaryo ko pa naman. 21 pa lang ako. Ikaw Ayan, naman. naman basta sinabi mo, hindi ako Hindi wala ka na sa aangal. Hindi na ako aangal dyan, ha? At batiin din natin ang mga kasabay mo magbe-birthday ngayon. Yes, sino-sino yan, Lakay? DSWD Secretary Rex Gatchalian. Oy, happy birthday, Binabati ni Sec. Senator Sherwin at Mayor Wesa Gatchalian. Magpapalitsyon Gatchalian daw siya. Ayun. Ayan. At batiin din natin si Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo Zulueta. Ayan. Lagdameyo lang siya. Lagdameo lang ba? Oo. Ayan. Binabati ni Potentate. Ayan, si Sec Kong Dong Mendoza. Laba tayo dyan. At siyempre, batiin ko rin si ayan, itong listahan natin dito, Elaine Kadag Apit. Ayan. Happy birthday, Miss Kadag. Ayan. Sino ba yan? At Lakay, meron pa pala tayong babatiin. Si Nerissa Nunag, birthday din. Si Miss Nerissa. Si Nicole Louie Pagirigan, Regis Angilan, Edniel Parosa. Ayan. Ang dahil magpapakain dito, araw-araw pa lang, malo, di mo na kailangan magpaalmusal dahil may mga sasagot na rito, ha? Oo, Lakay, hindi sila kayo po kasi lagi nagpapaalmusal sa amin para sa kaalaman ng lahat. Hindi naman. Ayan. Anong hindi naman? Oo kayo. Salary deduction yan. Ayan. Jelly Ann Arpon.
si Jonathan Lloyd Blando, Milen Nicole Borja, at Geoffrey Andawi. Ayan, parehong po mga taga-MBC po ang mga ito, taga-DCRH. At happy birthday din kay Bossing Boots Alcantara, Bossing Boots ng Rotary Club of Manila. Happy birthday. Binabati ni Dean Amading Valdez. At happy wedding naman na Sister L. Wait lang, Lakay, bago ka tumuloy sa wedding, batiin ko sige. lang din ng happy birthday si Sino Lizelle Once, Oh. na ka-birthday ko din, Lakay. At saka kay Ma'am Nora, ang staff ni Senator Amy. Yung Oh. Bicolana din na staff niya, ka-birthday si ko rin yan, Nora. Lakay. Oh, happy birthday po. Binabati ni Manang Biday. Ayan. At sino nga ba yung mga listeners natin, Flor, na Ay, staff oo, ni yung staff First ni Lady First Imelda Lady. Marcos? Ayan. Si Manang Shirley. Ayan. naka-tune in. Maganda umaga po sa iyo. Naimbag nga bigat na. At batiin ko rin to Sister Ella. Anak to nung kasama natin sa DCWB. Oh, sino, Lakay? Si Fern Ann Jude Gulapa. Ayan. Alam mo na yun kung sino si Fern. Sino? Anak ni Fernan. Ayan. Fern Ann Jude Gulapa. At isasakal na siya kakasal na kay... Ba't ka nagpapatay ng lamok? Oo nga rito. Ano to? Fruit fly? Fruit fly. Ayan. Ah. At kay Rico Luis Laksamana. June 23 to Friday, Sister L. Ikakasal sila sa Madre de Dios Chapel, Tagaytay Highlands. Oh. Ayan. Ayan, kita mo naman na Fernan, ha? Alam kong hindi binabanggit sa GMA DCWB, pero dito sa DCRH, ayan, binabati ko pare ko ang anak mo sa kanilang kasal sa darating na Biyernes. Daming Bayan. Bago ang ating special report mula sa Batanes, Sister L. Abangan po ninyo, ha? Oo. Makinig po kayong mabuti mamaya. Abay, Senator Ping, ayan, mukhang pinadala na yata kayo ng kopya rito, ang Blue Ribbon Committee, ha? At meron na rin pinadala kay Secretary Vince Dizon. Kaya lang siguro masyadong abala pa sa mga mas malalaking kontrobersya si Secretary Vince. Oo nga. Hindi pa niya napagtutuunan ng pansin. Oo. Anyway, i-remind natin siya pagkatapos ng mga kontrobersya sa Bulacan, sa Mindoro, ayan, saan pa ba, ha? At iba pang lugar. Ito naman sa Batanes. Batanes. So, kasi Lakay, itong Batanes, alam Diyos naman natin, malayo-layo. At mukhang kailangang ingayan, Lakay. At simulan natin yan dito sa ating programa. Akala siguro libre na sila, nasa liblib sila, malayo yung lugar. Malayo. Sabi na, hindi. Dulo na kami ng Pilipinas Kaya lang parang yung mga taga DPWS din sa Bulacan, naging talamak na. Ayan, kaya nagagalit na rin po, nagsasalita na ang ating mga kababayan dyan sa Batanes. Abay, mantakin po yung mga ang dami-daming project, puro sablay. Ayan, mamaya po ipapakita natin mahabigan ni ang ganda-ganda pa naman nung kalsada sa gilid ng bundok, sa gilid ng dagat, Sister Oo, L. Lakay, maganda. Alang yung semento 2 inches lang yata. Ala pang bakal. Saka Ano naman siya, Lakay? Para pa ganito lang yata kanipis yun no? Diyos ko, saan ka naman nakita ng district engineer na yan, secretary man mo doon, Secretary Vince. Highway, ayan, ang ganda-ganda, ayan, sa gilid ng bundok, tapos gilid ng dagat. Ang ganda sana ng view. Abay, sira na, ayan, ang nipis, at walang bakal. Oh, tsaka Lakay, alam mo yun? Bihira. Ano tawag nila? Ampaw. Ayan, kung driving sa bahay yan, pag nagpagawa ka, may bakal yun . Yes. Eto, highway, walang bakal. Daming So paano na lang kapag Lakay araw-araw yan inaabot ng tubig dagat, di ba? Ay eto di na. sira agad. Kaya nga wasak-wasak na Ayan. Pero sandali lamang, report muna tayo mula sa Malacanang. Latest muna sa Malacanang, ang Pangulong Marcos haharap sa impeachment complaint sa Kongreso. Ayan. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, parang iba na naman yun. Ay, iba na naman. Hindi ba yung report mo? Hindi ko mislet na sila kay kasi akala ko yung talaga report mo nasa kanya yung Q-sheet Iba pala ayan. Di ba sabi ni di ba sabi naman ng Taray Queen Reading humarap? Ayan.
Pero ang Pangulong Marcos, pararangalan daw, Sister El, ang mga atletang sumabak sa Southeast Asian Games. Oo. Nakailang gold ba tayo rito, ha? Ilang silver at bronze. At pang ilan tayo sa ranking. Ayan. RH14, let Narciso please come in. Lakay Sister L, isang homecoming celebration ang inihanda ng pamahalaan ngayong umaga para sa Pinoy athletes na lumahok sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktibidad na gagawin dito sa Foro de Intramuros sa lungsod ng Maynila. Bahagi ng programa ang pagbibigay ng parangal at pasasalamat sa mga bayaning atleta na nagbigay karangalan sa bansa. Umabot sa 277 ang kabuang medalyang naiuwi ng mga atletang Pinoy sa nakaraang SEA Games, kung saan 50 ang natungkit na gintong medalya, 73 ang silver medal at 154 ang bronze medal. Pang-anim ang Pilipinas lakay dun sa nakaraang SEA Games. At alinsunod sa batas, ang mga atletang nakatungkit ng gintong medalya sa SEA Games ay tatanggap ng 300,000 pesos. 150,000 pesos para sa silver medalist at 60,000 pesos para sa bronze medalist. Makakasama ng Pangulo sa okasyon, sina PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Gregorio, at Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino. Lakay? Ba, galing-galing ni congrats sa Mososipol, Bambol Tolentino, ha? Ang gagaling ng mga atleta natin. Yung ba mga naka-gold medal, may mga 1 milyon ba sila? Ano yung lakay? Eh di ba pagka naka-gold medal, binibigyan ng premyong 1 milyon? O sa Olympics lang yan? Sa SEA Games lakay ay 300,000. 300,000 lang. Oo. Pero alam mo, kung kukwentahin, halimbawa, kung yung isang atleta ay naka-3 ginto, nasa 900,000 na yun. So, Aba. ilang medalya, may katumbas yung lakay. Ayun naman pala eh. Oo. 300,000 sa gold. Nakirmet talaga ang presidenteng Ilocano, ano ha? Di man lang ginawang kalahating milyon. Oo. Hindi lakay. Yan yung nasa batas lakay. Nasa batas ba yan? Oo, pero yung sa mga nakaraan lakay, matatandaan mo, may mga dinobleng cash incentive si Presidente. Oo. Kasi mayroon lang amount, di ba, Miss Let? Ayan, nasa batas pala yan. Amyandahan ng batas. May inflation na ngayon eh. Dagdagan, baka po pwede naman. Well, in fairness sa management ni under the stewardship ni President Abraham Bambolo Tolentino, ha? Abay, ang daming na-produce ng mga magaling na atleta. Yes, Hindi katulad ng unang panahon na hirap tayo makakuha ng gold, di ba? Ayan, kasi lakay. di ba? Hindi inaalaga yung mga atleta, mas marami pa ang delegates kasi mga atleta. Yung mga atleta nasa apartment, yung mga mga official nasa hotel. Ang bihira. Ayan, at least na bago na. Lakay yung delegation. Under Mososipol Bambol. Yung delegasyon ngayon dun sa nakaraang SEA Games ay higit 1,100 na mga atleta. Pinakamalaking delegasyon ito lakay sa pakikilahok ng Pilipinas sa SEA Games. Ayan. Okay, so ano ang iba pang schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Pupunta na ba sa Kamara o hindi pa? Kasi hindi pa lakay. wala ba sa script? Ayaw daw magkomento lang. Ayaw mag-comment. Sa ganyang mga statement, lalo na kung galing sa mga taong may kinikilingan. Ayan. Kakalungkot pero din. Sa bagay, tama rin si Taray Queen eh. Ayan. Bakit mo Taray Queen tawag mo kay Yuse Castro? Di ba Taray? Tama rin si Taray Queen eh. Ayan, sabi niya yung mga ganito, mga impeachment sa presidente, vice-presidente, nakasira sa ekonomiya natin eh. Mga investors matatakot pumunta rito sa atin. Gulo-gulo sa Pilipinas. Sa Vietnam na lang kami. Hindi Bangladesh nakakatulong na lang. Sabi nga, kasi tatanong bentahe ba sa presidente na may maagang nag-file ng impeachment? Ang sabi ng palasyo lakay, kahit ano pa yan, yung impeachment hindi maganda sa imahe ng presidente. Totoo yan. At sa ekonomiya. Ayan. Tsaka ano kasi, mga politika natin dito, ayan, 2026 pa lang, pinaganda ng 2028 presidential elections. Malayo-layo pa ngayon 2028. Anong malayo? Sa mga politiko, sa mga nag-aambisyon, malapit na Isang yan. tulog na lang yun sa kanila lakay. Kaya nga iba gumagapang na eh.
Ito nga, isang business tycoon. Ayan, special na sino balita. Ha? yung palagapang na yan? Abay, Gapang kayo ng gapang, ah. Abay, sabi na ating bubit Justice Sam Martires, ha? Alam mo ba na may isang business tycoon? Abay, ayon na sa ating bubit Justice Sam. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Makalma. Ang isang business tycoon na si Sir L na nag-aalaga ng mga politicians. Oh. Aba, nagbigay na ng pondo sa isang senador. Yes, Sister L. May pondo agad. Abay, popogi. Ayan. Siyempre, para makita kong kakagatin. Dahil in fairness naman dun sa senador na ito, Sister L, abay, may ibubuga, pero tahimik lang to, ha? Oh. Ayan, palay ko, kilala mo ito, Sister L, ha? Baka nakaupo pa sa upuan mo dati yan. Ayan. Mamaya, babalikan natin yan. Okay, ano pa schedule ng Presidente, Miss Lat? Pagkatapos dito lakay sa Intramuros ay lilipad si Presidente sa Saan? Cotabato City, Oh, sa ano Mindanao del Norte para dumalo lakay sa 7th Bangsamoro Foundation Day. Oh, Bangsamoro Foundation din. Ako, kailangan bantayan mo yan, Mr. President. Sama si Secretary Galvez, ha? Dahil sabi na ating bubiti, ang mga taga MILF, abay tuloy-tuloy ang recruitment sa mga kabataan doon. Bakit? Ayan, may pinaghahandaan ba? Ayan, so siguro dapat ay maayos din na yan. Butit na mapopospon na naman yata ang BARM election. Kasi di ba nabanggit parang may conflict. Oo, ayan. Hindi pa naayos yung redistricting eh. Oo, di ba dapat nung nakaraang October hindi nga natuloy. So ngayon ay may mga panukala na gawin sa March lakay. Sa March na. Ayan, okay. Sige, abangan natin yan. Para mapalitan na yung mga taga-BARM din na hindi maganda ang trabaho. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa inyo lakay at Sister L. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Ay, good morning kay Madam Taray Queen. Ayan. So, mas mataray. Sa'yo. Si Yusek Claire o si VP Sara. Ayan. Ang VP Sara, 10 ngayon eh, ha? Ayan. Second gentleman, Attorney Mans. Ayan, Kamsat. Ayan. Parang pares lang sila lakay. Team yata ang ating Inday ngayon. Ayan. Hindi siya masyado nagsasalita ngayon lakay. Mukhang in-advise siya na tahimik lang muna. Tahimik lang. Pero parang pagdating sa pagiging mataray lakay, ay parang parehas lang. Pero mayroong lalaban sa kanilang pinakamataray. Pala ko si VP. Ayan. Alam mo Si kung bakit? VP. Nanununtok yun eh. Nanununtok ng sheriff eh. Nagpapatulog ng sheriff. Si Yusek, di pa nanununtok yan eh. Daming. Pero may lalaban ng pagkamataray lakay. Sino? Si Manang Aimee. Iba naman ang taray ng Manang Aimee. Ayan. Sabi nga niya, sabi ng mga staff niya, si boss namin, ha? Yan ang babaeng bading. Daming. Good morning, Manang Aimee. Senator Aimee. Mabigat. Kailan mo gustong magdrama dito sa DCRH? Ayan. Sen, ini-invite ka nila ka. Gagawan ka namin ng special drama rito, ha? Ayan. Invite mo din si Senator Ping. Ganun ba? Ayan. Naku, yung silang dalawa nga Love pala, team. no? Ayan. Parang silang dalawa nga pala ang ano ngayon, hindi ba, te? Pero sandali lamang, standby Raymond at Paas. Ano ang latest dyan sa Senado? Ang daming ganap dyan sa Senado ngayon. Tsaka lakay naku, si Alcantara ba, yung custody niya ba, nakuha na ng NBI? Kinuha na kahapon, Kinuha na diba? ba kahapon eh? Natulog kasi ako ng maaga lakay. Ganun ba? Ayan, alamin natin kay Berry. Ayan, Director Lito Magno. Ayan, at Deputy Director Jose Yap. Jojo Yap. Ayan. Pero narito muna, Sister L, ang ating ninong ng bayan. Abay, nandiyan pa mas sa bata ang ninong ng bayan natin ngayon lakay. Ba't nasa ba ang ninong Sherwin? Mukhang may urgent lang na kailangan puntahan lakay. Nagpunta yata to sa Vietnam kasama si Wina Binauhan eh, ha? Hindi pa, mamaya pa si Wina. Mamaya pa. Alam po niyo, Secretary Senator Maria Cristina Frasco. Ayan.
Abay, Ito naman sila kayo, nagkandalit ulit siya. Bakit? Di ba senator siya? Ayan. Hindi, wala. Sinagot niyo na yan kanina. Wala daw siya interest na pumasok sa politika. Sa ngayon, ikaw naman, papaniwala ka. Sa ngayon yun. Kung sinabi ng, kasi sinabi ng presidente, tumakbo ako. How can you say no to the president? Of course. Ang ilang kasama po namin dito sa DZRH sa Secretary Senator Frasco, instead na pumunta ng Boracay, ha? Pupunta ng Vietnam. Pupunta ng Vietnam kasi round trip ticket, 6,000. Saan ka na? Naman, yun, 6,000 daw sabi ni Wina Lakay. Yes, in-interview ko kahapon kasi humingi ng pabaon. Nangingi sa'yo. Hindi naman. Ito talagang Wina na to. Natsyempohan nila yung promo sale ng Cebu Pacific. Sana ganyan din, alam po yung Secretary Frasco, role nyo yan Magipag-coordinate kayo sa airline companies. Ayan. At kung medyo ayaw magbaba ng konti, presyo nyo ng konti. Ganun. Pwede naman, siguro. Hindi naman siguro sila malulugi dun sa... Kasi lakay ang mahal talaga. At saka tama yung sinasabi Secretary Frasco, ha? Mag-imbita po ng mga iba pang foreign airlines na mag-serbisyo sa ating domestic flights. Pero magkaroon ng mas maraming players, lakay. The more na mas marami, magpapababaan niya ng presyo. Ayan, para hindi kinokontrol ang dalawang airline company lang. Daming bayan. Word of the day. Ang ating word of the day, lakay, ay displeased o kaya di masaya. Sa Tagalog, diskontento, hindi kontento. Sa Cebuano, dili kontento dong. Sa amin sa Ilocano. Sa Ilocano. Okinawa, Japan, anyamit din. Ayan. Bakit ba yung Okinawa, Japan pa? Kasi displace, hindi kontento. Di siyempre galit. Ayan. Sa amin naman, daing kontento. Ganun. Daing kontento. Sa amin, Okinawa, Japan, anyamit din. Ayan. Madimi kayat. Daming bayan. Tatawagin na ba natin? Ready na ba At siya? ready na ang ating ninong ng Bayan Lakay, ang younger version. Si Don Carlos Pobre. Yes. Teka muna, get well soon, Senator Alan Peter Cayetano. Bakit Lakay? Abay, nahabay yata kay Senator JB. Ayan. Di ba si Senator JB, di ba 2 buwan yatang na-hospital itong si Senator JB. Parang ganun nga, Lakay. Ayan. Sa ano tawag? Yung kay Senator JB Lakay, yung sa heart niya yata yun. Pneumonia. Sorry, pneumonia. Bumagsak yung kanyang immune system, tinamaan ng pneumonia. Mukhang ganun din ang nangyari kay Senator Alan. Ayan, get well soon, Senator Alan. Naku, delikado ang pneumonia, Lakay, pag napabayaan, Bako na lang sa masay ni Mayor Lani yan. Ayan. Bako na lang sa yakap tsaka kispirin yan, Sen, ha? Ayan, at bago makalimutan, i-congratulate natin si Senator JB Ejercito. Outstanding Filipino Sister L. Dito sa, ano nga ba ito? TOEFL. The Outstanding Filipino Awards for his record in public service and contribution to advancing universal healthcare in the country. Ayan. Siya po kasi ang author ng Universal Health Law. Ayan. Kaya galing. Ayan. The good one. Ayan, Senator JB. Binabati ka ng executive session si Ombudsman, si Boying. Ayan. Si Attorney Inspector General. Ayan. Attorney Dodo. Ed Javier. Pau Capino. At Manong Jonathan De La Cruz. Daming bayan. Ito na ang ninong ng bayan, batang-batang ninong. Ayan, pero magandang ninong ito, ha? Mayaman. Don Carlos Pobre, please come in. Don. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Don. Happy birthday, Sister Ann! Thank you, Don! Magandang umaga, Lakay! Magandang umaga, Sister Ann! Ngayon nga nandito tayo sa Barangay Pembo, Taguig City. Alam naman natin, noong April 2023, binigay na ang Pembo sa Taguig. Sa studio,
Kung dyan sa studio, may tambalang Lakay at Sister El. Aba dito, may tambalan din na Aba, may tambalan May din. tambalan din dyan. Anong tambalan? Cayetano Binay? Papasok po. Ito, kitang-kita Lakay. Tambalang nanonood. Aba. Pinapanood sa sarili mo. Sa Ayan. computer, tambalan nga yan. Partner yung kasama mo doon. Sino ang ating kasama ngayon? Good morning, tatay. Good morning po, Manila. Ellen. Oy, ano pangalan mo, kuya? Opo. Ginagan ko, sir, ni Rodolfo Luyon, sir. Ay, Ilocano. Anya tinagan mo? Rodolfo Luyon, sir. Rodolfo Luyon. Luyong. Ayan. Si Tatay Rodolfo. Rodolfo Luyong. Ay, taga ano ka DJ Ilocos sa Mang Rudy? Sir, taga Cagayan, sir. Tugega raw. Oh. At may kasama siya, Lakay. Talagang tambalan ito. Sino si Mami, yung pangalan ni Nanay? Sir, taga Mindanao ako. Takurong. Takurong. Taga Takurong. Ilocanang taga Mindanao, taga Takurong Sultan Kudarat. Marami Ilocano doon sa sa Takurong. Talaga na tayo. Ilocano ka matmanang? Mukhang taga Mindanao siya, Lakay. Amom ti Ilocano, Ilocano. Winter. So, ayato ni Manong Rudy nga nabayagan. Nabayag ko na muna. Nabayagan. Nabayag. O, kita mo. Ang bayag na. Ayan. Uy, may apo, Lakay. Apo ang kasama. May Cute. apo. Ayan. Ayan. Cute naman ng apostolic job talaga. Apostolic job. Don, dahil abala si Manong Rudy, ayan, at sa kanyang wish heart. Nahuli natin sila nakatutok sa DCH. Mabigyan natin yan ng isang 1,000 pesos. 1,000 para kay Tatay Rudy. Meron pa yung DCH Mini Component. Displaced pa. Ayan, displeased. Displeased. In Ilocano Manong, Okinawa, Japan. Anyamatan. Kita mo. Second demotion. Apo. Ay, naimbag na bigat yun. Teka mo na, Manong, ba't ang dami yung red boxes dyan sa paligid? Ano bang negosyo ninyo? Business di anak ko dito, sir. Ang lako si hardcopy, sir, di anak ko nga product. Agla ko iti... Hardcopy nga kukumban, sir. Hardcopy na kukumban. Ayan. Ang galing naman. Okay, bigyan mo ng mini component si Kuya dahil nasagot niya ang ating word of the day. Ayan, bigyan na natin na ng mini component. Kung ating word of the day, dili kontento. Makokontento siya sa dami ng ating papremyo na Medyo Noche para sa Chinese New Year. At syempre, ang Pride Detergent na Korean Strawberry Bloom with Stay-Away Formula. 2 kilo na yan, kaya kahit labado ng kapitbahay, ubos yan. At syempre, grabe si Don. Das mula sa Regal International Food. Ayan. Gusto ko yung pati kapitbahay lalabhan. Bigyan mo si apo na si baby ng chichirya. Pero konti lang. Konti lang. Ayan. Wala po. Ayan. Just again naman ng Rudy na imbang nga bigat. Ayan. Agbiag apo. Ayan. Mabuhay kayo. Yan, sir. Salamat, sir. Nabiyagam na marketing nga mapangkit balay ko, sir. Wala po, tunubigat, agsubli naman nandita. Ayan, salamat, sir. agsubli-sublidan to dita. Ayan, sabi ko, Sister El, babalik siya uli bukas. Babalik-balikan sila. Ayan. Okay, Karod Manong, maraming salamat. Just again na imbaga bigat. Ayan, sir. Salamat din, sir. Ayan, at kay baby. Hi, baby. Ayan. Pabati mo si baby, Don. Oo nga. Ayan, anong pangalan? Hi! Say hi. Hi. Ayan. Hi. What's your name? Nahiya siya. Ayan po. Ayan. Mamaya napaprint kami ng banner niya. Happy birthday, Sister Al. Kaya naman sa mga gusto pang manalo na isang 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH. Mali niya kayo na susunod na swerte sa DZRH Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ito po si Don Carlos para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. And so this is Christmas. Sabi ko sa inyo, dito sa DZRH, araw-araw Christmas. Maraming salamat, Don Carlos Pobre mula sa Taguig City.
Babalikan natin ang mga reports. Oy, ang ating ano ba to? Cabral Files o Vince Dizon Files o Batanes Files na lang. Ayan. Vasco Batanes. Ayan. Alam niyo, ito isa pang i-promote mo, Secretary Frasco, Batanes. Ha? Ang ganda-ganda ng lugar na ito. Ha? Yes. Kaya lang one way at ang pamasay, 20,000. Alam mo lang, di ba matagal ko nang nababanggit sa'yo, dream destination ko ang Batanes. Ang Kaso ganda. lang, hindi ko siya pinupuntahan, nangihinayang ako dahil Sa gusto ko taas na ng lang pamasahe. mag-abroad. Ay, Oo. tama ka, ha? Kung kaya nga instead na pumasyal sa Batanes, sa mga tourist destination dito sa atin, Mag-overseas na lang. dahil sa mahal, ayan, sa abroad na lang. Ayan. Alam mo naman ako, kahit hindi ako Ilocano, nakarami ako. Ay, oo. Ikaw yata ang pinagsamang Ilocano at saka Buholano at saka Batanggenyo, ha? Bicolana ako lakay Kaya nga, kaya nandun sa nakirmet ka, ayan. Para kang pinagsamang Ilocano at saka Buholano at saka Batanggenyo. Hindi lakay, spend your money wisely lang kasi tayo. Sa bagay, tama mahirap lang, kitain ng pera Ay, sinabi. Unless na may flood control project ka. Ayan. At ito nga pala, ha, ayan, nagpapabot tayo ng pakiramay Sister El. Ayan, ipinapalam po sa mga kaibigan na kapatid. Ipinapalam po ng pamilya Tarok ang pagpanaw ni Joanna Taruk. Ayan. Alam po ni parang Joe, ayan. Noong 19, nung Lunes. Ang labi po ni Joanna Taruk ay nakaimblay sa Eternitas Chapels and Columbarium sa may Commonwealth Avenue, Quezon City. At ang libing, kailan nga ba ang libing? Hindi yata nakalagay dito. Ayan, panawagan mula po sa kanyang mga kapatid, si Popoy Taruk, ayan, si Jack at si Jay Taruk. Our condolences sa pamilya Taruk. Oras, Sister L. It's 9:18. Saldi. Mukhang ang kababayan kong si Congressman Saldi si Kulakay. Manoy, Nasaan ba ang huling intel sa kanya, Lakay? Portugal Portugal, Spain, Espanya. Ang problema, Lakay, kapag ka doon, itatawid-tawid ka lang. Ayan. Lalo na kung meron kang, ano ba yun, Lakay? Yung passport? Multiple passport? Visa, ayan. Hindi, meron siya daw ibang pangalan, di ba? Marami siyang ginagamit Golden Visa ba? Golden Passport, ayan. Para easy access. Ayan, pero dahil Pinoy doon, kaya di siya makapagtago doon. Makakuha na siya ng, mapitikan siya doon ng ha? Paano kung nag-ano na Lakay? Plastic surgery. Plastic surgery na. O nga, kamukha siya ni Brad Pitt ngayon. Ayan, malay mo, ha? Pero sa loob ng ilang dekada, si Sir lang serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod. Patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold. Isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Siguro, speaker, pa-jogging-jogging na lang ngayon, ha? O kaya pa-golf-golf na lang sa Manila Golf. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuya at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat ay inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Ayan. Sabi ng ating bubiti, may maganda na nangyari kay Speaker Romualdez. Alam mo kung bakit? Bakit? Abay, sabi ng ating bubiti,
tulad ni Saldico, sumeksi na raw ngayon. Pumayat na siya. Daming Diet lakay. Oras, Sister L. It's 9:25. Ang oras ay hatid sa inyo ng Pediatric Development. May kailangan masaya ang birthday mo, Sister L. Ayan. Yes, lakay. Lahat po ng mga hindi pa kumakain, invited po dito sa celebration ni Sister L dito sa DCRH. Ayan, nagpakete sa Katunying. O nga pala, Romel, ha? Memoha mo nga itong 2x2 na ito. Nag-iwan ng 11 minutes na commercial. Pinasa dito sa amin. Kaya puro commercial na lang kami. Batong 2x2 na to. Sabi sa akin kanina 5 minutes lang daw. 11 minutes. May mga sila, Romel. Ayan. Samantala, good morning sa mga taga-Batanes. Ayan, relax lang kayo, ha? Isusunod na namin ang aming special report sa kontrobersya ng mga projects dyan sa Batanes. Sira-sira yung mga kalsada dyan, mga irrigation. Walang nangyayari pero pare ang yaman ng ilang opisyal nyo dyan, mga engineer. Pero eto man, naku talaga man, kawan naman din si Congressman Miao Miao. Ayan. Oo nga, lakay. Abay, inuulan ngayon ng cyber libel case, Sister L. Abay, bukod dun sa final ni Congressman Ronnie Puno na cyber libel kay Kiko dun sa layo, Antipolo. Sa bagay, malapit lang, at least Metro Manila pa rin, ha? Malapit sa Mega Manila, ha? Ayan, si Congressman Roland Valeriano ng Manila, ha? Meron pa ng Congressman Valeriano sa Manila. Meron, lakay. Ganun ba? Hindi natin masyadong naririnig. Ayan. Hindi lang masyadong naririnig. Hindi masyadong sikat, ha? Nag-file ng cyber libel case laban kay Congressman Barsaga. Boy Gonzales, please come in. Boy G, taga-NUP ba ito? Ayan. Boy. Lakay, kayo, Sister L, nagain ng reklamong cyber libel si Manila 2nd District Congressman Roland Valeriano laban kay Cavite Representative Kiko Barsaga sa Office of the City Prosecutor sa Maynila. Ang reklamo ay kaugnay ng isang Facebook post ni Congressman Barsaga kung saan inaakusahan nito ang mga membro ng National Unity Party o NUP na umano'y tumanggap ng suhod mula sa negosyanteng si Enrique Razon kapalit ng suporta sa speakership ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez noong 2025. Sinabi ni Congressman Valeriano na hindi niya palalampasin ang nabanggit na akusasyon dahil ani direktang sinisira nito ang pangalan at reputasyon ng mga miyembro ng kanilang partido. Ipiniliwanag pa ni Valeriano na wala umanong naging kalaban si Congressman Romualdez sa pagka-speaker noong mga panahon yun, kaya't wala rin dahilan para magkaroon ng sulang. Dagdag pa ng mga bata, sila nakakalimot na umano si Congressman Barsaga sa responsibilidad at asa na inaasahan sa isang membro ng House of Representatives. Ito na ang ikatlong reklamong cyber libel na kinakarap ni Congressman Barsaga matapos ang unang ireklamo ng negosyanteng si Enrique Razon at ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, tuna sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso. Oy, late sa Senado, mainit dito, Sister L, ha? Mukhang may bangayan ang mga taga-minority at majority, Oo, ha? galak. Abay, baka magkainitan sa impeachment dito, ha? Ayan. Pero ito muna, lakay, nabanggit mo ang bangayan dahil ang minority report sa flood control anomaly hindi raw kinikilala ng liderato ng Senado. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Laki Raymond.
Elaine, happy birthday muna sa iyo at magandang umaga din kay Mayor. Thank you, Lakay. Walang bigat ang ginawang minority report ng minorya sa Senado hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Ito ang deklarasyon ni Senate President Vicente Tito Soto III matapos ibandera sa media niya na Senador Rodante Marcoleta at Senador Amy Marcos ang 103 pages na kanilang minority report. Paliwanag ni Soto, ang kinikilala lamang ay ang committee report na sinusumite sa Bills and Index Office ng Senado. Sila ang nagdadala sa plenary para mai-report at mapagdebatean ang committee report. Walang puwang dito ang sinasabing minority report. Kaya't ang turing dito ng Pangulo ng Senado ay isang media report lamang mula sa minorya sa Senado. Ipinagmalaki ni Marcoleta ang kanilang report dahil nakabata ito sa panahon na siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee bago ipasa kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ting Lacson. Inirekomenda nila na kasuhan sina dating House Speaker Martin Romualdez at Saldico dahil sila umano ang itinuturong nasa likod ng bilyones na anomalya sa flood control. Pero Raymond, Mayor, doon sa minority report yata, may mga inabsuelto rin dapat daw makasuhan. Ano ba yung mga report nila? Sino ba yung mga inabsuelto na dapat makasuhan din? kung babasahin kasi, Mayor, well, in fairness, wala namang inabsuelto. Ang problema, o yung iba, may rekomendasyon na kasuhan gaya nila Secretary Bonoan, Secretary Yusek Bernardo, mga paglabag sa anti-graft. Yung mga senador yan na nabanggit lang sa report ay wala lang kung ano yung denial, yun na yun. Like Senator Villanueva, Escudero at Senator Jinggoy. Ayun, yun yung mga pag nabanggit yung pangalan nila doon, meron lang denial doon na isinama din naman nila sa report, denial lang, pero hanggang doon lang. And kahit nga kay nakita ko yung doon sa kasi sa kanilang iprinisintang graphics ay di ba makikita niyo diyan yung doon sa graphics na ipinadala natin diyan. Merong question mark sa taas. Tapos lahat may mga araw-araw lahat kay dating Speaker Martin Romualdez nakaturo. Pero kung titignan mo doon sa rekomendasyon sa committee o minority report na sinasabi nila, wala namang sinabi doon na lumabag sa ganito, lumabag sa ganon. Basta kinikilala, sabi lang doon na kasama siya doon sa mga nasa likod ng flood control projects. Kaya ang sabi nga ni SP Tito Soto, wala yan. Bali wala yung report na yan. Dahil unang-una, wala naman yang, tsaka wala namang tinatawag na minority report, kundi ang pinaka report talaga pag merong investigasyon ay yung committee report na isusumite ng chairman ng committee at nadadala sa plenary. Hindi yung, kasi yung minority report dinala pa sa Office of the Senate President na wala daw sa SOP ng legislation, kundi dapat sa Bills and Index ng Senado at sila'y magdadala sa Senate plenary. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Mula dito sa Senado, ngayon inantabayan namin ng isa namang news conference mula kay Senador Risa Ontiveros. Kung meron siya mga panibagong pronouncement naman sa panig ng Senado. Ito si RH20, Raymond Dagpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Ayan, tama naman si Senator Tito Sen. Ayan, at siyempre sa minority, pang publicity naman yan. Daming bayan. Latest mula sa Kamara. Naku, may patay na pala dyan. Ayan, Eto Lakay, dahil dead on arrival. Ayan. Ang pagkansela daw ng pasaporte ni Atong Ang nararapat lang para maiwasan ang panibagong senaryo na matakasan na naman Lakay. Ang dami na nakatakas dito sa atin. Ilan na ba ang nakatakas? Diyos ko. Ang detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan man ng Milky. Sister El at Lakay, mahalaga ang magiging pagkansela ng pasaporte ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa harap ng ginagawang paghahanap sa kanya ngayon ng mga otoridad. Ang kay House Deputy Minority Leader Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List,
flight risk si Ang sa mga kasangkot nito sa kaso ng pagkawala at pagkamatay ng missing sabongeros. Sabi ni De Lima, dating kalihim ng Department of Justice, sa dami ng resources at pera ni Atong Ang, dapat doble kayo ng mga concerned government agencies na matunton ang kanyang kinaroroonan. Dagdag pa ni De Lima, sakaling matakasan na naman ang gobyerno, may mga paraan na para maibalik muli ito sa bansa kung makakansela na ang kanyang pasaporte. Ganito rin anya sana ang ginawa agad ng Department of Foreign Affairs nang simula ng hanapin si Elizalde Co na sangkot naman sa flood control controversy. Narito si House Deputy Minority Leader Leila De Lima. Kasi he's a flight risk. He may be considered a flight risk in the sense that he has resources to do so. Yung mga ganyan. So the cancellation of a passport is something, is essential to prevent that scenario na naman na matatakasan na naman tayo, o kaya kung matakasan tayo, at least there would be ways on how to get him back kung ma-cancel na yung kanyang passport. Una rito, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, humiling na sila sa DOJ at DFA na kanselahin ang pasaporte ni Atong Ang. Sa impormasyon naman mula sa Bureau of Immigration, hindi pa umano nakalalabas ng bansa si Atong Ang. Samantala kay Sister L na i-transmit na ngayong umaga ni House Secretary General Cheloy Garafil ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa opisina ni House Speaker Faustino D. III. Ito ang impeachment complaint na isinama o isinampa ni Atty. Andre De Jesus at i-endorso sa Kamara ni Representative Journey Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Bago ako mag-exo lakay, happy birthday muna kay Sister L. Thank you, Manang Milks. Padala mo na lang daw. Papadala na naman. Ano yung papadala na naman? Yung cholesterol-free na lechon. Yung nag-jogging, Manang Milks. Oo. Pero abunuhan daw lahat nila kay. Ayun na, back to you katuloy. Paalam ka na. Paputuloy na ako lakay, papaalam na ako. Balik sa'yo lakay at Sister L. Daming bayan. Salamat Manang Milky Rigunan. Masaya sa kamera. Ayan. Alam mo masasaya dyan, Sister L? Lakay. Mga congressmen. Naging kambing bigla. Alam mo, sabi nga, pagka may mga impeachment, piyesta ang mga congressmen. Ayan. Bakit lakay? Magano tuloy? Nilalapitan sila, nililigawan. Dalawa pa yan. Impeachment kay Pangulong Marcos. Impeachment kay Vice President Sara. Ayan. Di kaliwat kanan yan. Ayan. Masayan. Kaya dapat ang mga congressmen dapat huwag nagbabarong. Ayan. Ano dapat ang susuot? Amerikana. Ayan. Bakit? Bakit? May bulsa? Hindi. Sabi ng isang... Bakit lakay? Kwento mo naman. Sige na nga. Trivia. Ayan, trivia. Go. Trivia. Para matuto tayo. Ako ayan. pala. Ako. Sabi ng isang kaibigan nating congressman, ayan, medyo bagito ayan. Magpapasko. Ayan. Sabi niya, balik daw tayo bukas. Sabi niya, ganun ba? O sige. Kala may special session. Ayan. Hindi balik siya. Nakabarong. Sabi niya, parang ang tanga, ba't ka nakabarong? Abing ganun. Kailan pa naging parang tanga yung barong? Bakit? Akala ko may session tayo. Hindi, dapat mag-Amerikana ka. Sabi, bakit? Punta tayo kay speaker. Ayan. Saan mo ilalagay sa barong? Ayan. Sige, tama ako. Maraming bulsa, di ba? Dapat pagka ganito, nag-Amerikana ka. Sabi ng bagong kurso, ganun ba yun? Daming bayan. Sino ba nagkwento sa'yo yan? Basta secret. Bubit natin congressman. Ayan. Okay. Bagito ito nun Sabi niya. Hindi niya alam. Hindi pa siya aware. Di pa alam mga kalakarang ganyan. Sabi niya. Newbie. Ba't ka nagbarong? Bakit? Dapat Amerikana ka. Baon Daming bayan. Sandali lamang. Yan ang sinasabi ko sa'yo, kulot Ayan, commercial ba kami ulit, ha? Tapusin muna namin itong series namin sa sa Batanes. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis.
Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, ay Senator Jinggoy, ayan, di ba dadalawin ang kumpare mong Senator Bong? Eto na para sa mga taga DPWH na nakasubaybay sa atin ngayon na Sister El. Alam mo ba, Secretary Vince Dizon, na talamak pala ang korupsyon din sa pinakadulong isla ng Pilipinas sa probinsya ng Batanes. Well, in fairness naman, sabi na ating bubita Sister El, wala namang ghost project doon. Ayan. Hindi pa yata kasi na-invento yung ghost project noon kaya puro substandard. Ayan. RH TV, bilyones ang ginastos dito, ha? Pero alam niyo ba yung mga kalsada mahabigan na ang ganda-ganda sana na tourist attraction dun sa Batanes? Ayan, naikutin mo yung buong probinsya ng Batanes. Nasa gilid ka ng bundok at overlooking sa West Philippine Sea. Sa dagat, ayan, eto po mahabigan, sira-sira. Ayan. At ang malungkot dito, may napakandang ayan, titignan mo, Sister Ella. Highway sa gilid ng bundok, dagat. Wala man lang bakal mahabigan, Ayan, grabe, ha? Ayan, lakay. Eto yun Eto yun Tingnan mo naman yan. Ayan, ang nipis-nipis. Grabe, lakay. Yun yung isang yun, grabe. Ayan, kita mo, ha? Samantalang yan po ay ginasusan ng daang milyon. Ayon sa ating bubita Sister L, meron nang isinagawang investigasyon, kaya lang mukhang natatabunan kaya sila ay lumapit na dito sa DZRH sa damdaming bayan, baka sakaling makarating sa mga kinaukulan. Yes. Kaya para sa mga taga DPWH, Secretary Vince Dizon at maging ang Senate Blue Ribbon Committee Senator Ping, baka pwede po yung magpadala ng inyong mga investigador. I-flash natin habang dinidiscuss natin nitong topic para maipamukha doon sa mga nakinabang na nagwalang hiya sa pondo na dapat ay napunta. At tingnan mo naman yan, lakay. Ayan. Isipin mo yan. Walang laman. Highway, walang bakal. Walang laman. Walang laman. Grabe ampaw. Naman. Ayan. Ampaw. Literal na ampaw. Ayan, ito meron pang dam to nowhere. Ayan. Grabe. Ang mga project po dyan mahabigan, nagsimula pa noong alam mo yung mga anomalya dyan sa Batanes, Sister L? Nagsimula pa noong magkaroon sila ng kababayang cabinet secretary. Ayan, na ginasusan yung isang irrigation na project dyan. Ginawang ginawan ng dam. Pero ang dam walang patutunguhan, dam to nowhere. Ayan. At 1 bilyon ang ginastos dyan. Grabe yan lang. Ayan, at nadagdag pa dito sa mga kalsadang ampaw. At pinapaalam natin, baka hindi po ninyo alam, ang district engineer po sa Batanes ay kamag-anak na isang undersecretary ng DPWH. Ang district engineer, ewan ka ba kung bakit hindi nasama ito? Siguro late report ito kaya hindi na isama dun sa mga sinibak. Pero alam naman siguro yan na kahit banggitin yung pangalan. Banggitin na rin natin, ayan, para makapagpaliwanag. Ayan. Bakit ganito ang mga public works project dyan sa inyong probinsya? Sa Batanes. Batanes, District Engineer Romel Fabi. Ayan. Abay, siya po ang district engineer na nangasiwa dito sa mga project na ito. Pero kito naman po mabigan sa aming mga video, ampaw. Ito yata parang during typhoon, ayun yung yung naghiwala yung parang ganun. Kahit na hindi po tayo engineer mahabigan, saan ka naman nakita ng kalsada, highway na wala man lang bakal?
Ay samantalang kung driveway lamang sa bahay, ayan. Ito yun eh, lakay. Oo, ayan o, wala kang makitang bakal. Kitang-kita mo lakay yung Ang ebidensya na pao, walang bakal. Kasi ayun o, tingnan mo, bumagsak itong portion. Ayan. Naging kuweba yung nandun. Ay, sinabi mo, oh. Magkano nga kickback dyan? Ayan, District Engineer Romel Fabi. Ha? Kaya't, ayan. At ang matindi pa rito, ha? Abay, yung sinasabi nating congressman pala sa Mindanao, Sister El, may-ari ng construction na company. Ayan, yung congressman from Mindanao. Isipin mo yung lakay, Mindanao. Nabuntang Batanes, ang layo. Kaya magkakasabot eh. Ayan, kasabot din yata yung congressman nila doon. Yung congressman sa Mindanao na mayroong construction company, sila po ang gumawa ng mga project dyan sa Batanes. Ayan. Mukhang ang sinasabi lakay mayroon daw sa according sa natanggap natin na report, yung kontrata ay binibigay sa mga paboritong kontratista na handang magbigay ng paunang bigay. Cash advance. Kickback. Ayan, kickback. Ayan. 7% ang singil allegedly na kickback para sa mga vertical projects. Yung mga building. 10% naman para sa mga tinatawag na horizontal projects. Ayan, yung mga highway, mga ganyan. Grabe yan lakay Sa bagay, maliit pa yan. Ayan, kumpara dito sa mga dyan sa Bulacan, ha? Sa ibang lugar. Ayan, kita yung mga habigan, kaya lang sayang, pondo ng bayan, pera ng bayan, inaasahan natin mga kabayan na maayos ang kanilang probinsya. Kaya dahil sa pangungurakot ng ilo opisyal dyan, abay nasira ang kanilang infrastructure project, kalsada. Nasira yung irigasyon. Nilagyan ng dam, pero dam to nowhere. Diyos ko. Ang lupit nun lakay. Gaddam. Ayan. Pero alam mo lakay, may isa pang malupit yung na naibulong, di ba? At ayon sa ating bubita, Sister El, kaya naman pala, kaya ba malakas ang loob nitong si District Engineer Fabi? Ay dahil merong kamag-anak na taga DPWH at isang undersecretary at ipinagawa pa ng mansyon. Ayan. RH TV, ganda ng mansyon, no? Ayan. Pakita raw natin, RH TV. Ayan, no? Ayan, no? Ganda-ganda. Nasa tuktok ng bundok, overlooking sa dagat. Oh. Ito yun eh. Ito yun lakay. Yung, ito. Nasa left portion. Left side. Ito yun lakay. Yan. Pero yung mas malaki sa kanan, sabi ng ating bubiti, isang dating cabinet secretary ang may-ari. Talaga lakay? Yes. So magkapit-bahay sila? Magkapit-bahay sila ni Yusek. Ito yung picture lang nung nakikita natin nung una lakay Pero ngayon, ito ay galing sa yung bubuit at drone shot yata ito lakay. Malapit na sana matapos itong nagawa mansyon. pala lakay ko. Malapit na. Ayan, Ayan, ganda-ganda po mabigan. White siya lakay. White House. 3 stories. Tabi na ng nasa tuktok ng bundok. May farm to mansion road pa, ha? Ayan. Ang ganda ng kalsada, sa gilid niya mismo. Maganda pa yung kalsada dun sa bahay, mansion, Parang gusto ko mag-Rapunzel dyan lakay, ha? Gusto ko mag-Rapunzel dyan. Ano Rapunzel? Ilalaglag ko yung buhok ko. Doon ako sa tuktok. Ano ba yan? Kasi parang palas yung itsura taas ayan, nasa tuktok ba naman ng bundok? Ang ganda lakay. Nasa ravine. Andito yung andun yata yung dagat no lakay. Hindi lang masyadong kuha facing West Philippines, si Sister El. Ganda ng view, ha? Ayun yung kalsada. Ayan. Kaya lang po itong balitang-balita sa Batanes na ipinapagawa ng district engineer para kay Yusek ay hindi na po natapos. Ayan, alam niyo bakit? Mukhang hindi na nga lakay. Kasi umalingaso na po mahabigan ang kontrobersya sa mga ghost project, flood control project, mga anomalya sa DPWH, dyan po sa Bulacan. Ayan. Nakakalungkot. Ang tanong dito, tatapusin ba ni engineer yan? Malalaman natin lakay kapag kayong bubuit natin ay bubuit mo pala na nakikibulong. Yes. Padaan-daan kasi dito sa tabi ko yung bubuit mo Ano ba yung bubuit mo lakay? Naku, baka yung mga kamag-anak ko dyan, baka pagbintang ang bubit ko dyan, ha? Baka
iharas-haras sila dyan, ha? Hindi. Walang kamag-anak nila kayang nagbubuit sa kanya. Ito ay ibang bubuit. Ayan. So anyway, tinatawagan natin ang DPWH, Secretary Vince Dizon. Ang ilang files po dito, ang report. Meron nang nag-imbestiga dito sa mga anomalyang ito. Nakarating na po sa inyong opisina. Ayan, sana po ay isinod nyo rin. Para matignan din naman ang maayos naman ang sitwasyon sa ating mga kababayan sa Batanes. Tsaka lakay, meron kang na-miss. Ano? Yung nagpahiram ng ng lisensya. Oo nga. Grabe yun. Meron pa isa na sikat, ha? Na construction firm. Oo, ayan. Ipinahiram yung kanyang lisensya at yun ang ginamit dun sa Batanes. Oo, at yung taong sangkot daw doon, lakay, sinasabi, ang tindi daw nun sa korupsyon, lakay. Ganon. Sabi, top person. Gagalit yung kaibigan natin dito. At ayan ang ating special report sa anomalya na nangyayari sa probinsya ng Batanes. Again, wala pong ghost projects. Pero substandard projects ay marami. At grabe, ha? Nakakahiya. It's your turn, Secretary Vince Dizon at Senator Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee. At siyempre ang DPWH talaga, at, Secretary Vince. Lakay, kung hihingin ba daw nila, ibibigay mo? Itong mga file natin? Oo naman. Ayan. At meron na naman silang file na Pero naisumiti na rin daw sa kanila ito So for sure, mayroon na silang hawak. Kaya yung sa atin lang, reminder na lang. Reminder. Dahil baka makalimutan. Dahil sa mamalaking issue kanilang tinatalakay sa DPWH. Ayan, nagalit sa iyo yung binububuit mo kay naubo ka. Naalala ako. Naalala ka? Tarantado makalma yan. Dapat lang po kung pinagsasamantala nyo naman ang ating mga kababayan, pondo ng bayan, dapat lamang po na kayo ay managot. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:56. Ayan, yes, lakay. Binabata ka ni Congressman Adora Pleto na happy birthday, tsaka si Kuyang Aman Tosino. Thank you po. Tsaka si Ka-Girly Pleto pala, lakay. Nagbati din. General Dizon, maraming salamat. Si Sir JR Langit, yung anak ni Sir Ray Langit, bumati. Tsaka si Director Popoy Tarok, maraming salamat. At salamat. si Supremo, happy birthday daw. Ay, salamat po. Senator Lito Lapid at Senator Florante Rosales. Tsaka si Retired Admiral Bordado, lakay. Tsaka si K.L. Bartolome ay bumabati din. Kasama si General Nick Bartolome. Salamat po sa inyo. Apo General Nick, kumusta ka na po, ha? At congratulations. Mga brethren, ha? Congratulate natin ang mga brethren natin sa Mount Caladja sa Masonic Lodge sa number 91 sa kanilang 100 public installation of officers. Wow! Sintil niya na kayo makuha dyan sa may Mount Caladja sa may Dumaguete. Congratulations sa newly installed Worshipful Master, Kuyang Daryl Robinson, Senior Warden Roy August Bustillo, at Junior Warden Kuyang Felix Berto Zamora Jr. Mga brethren, congratulations. Daming bayan. At welcome back nga pala, Sister L. Ayan, sa aming kasamang dating roomboy, naging bell captain namin, si Ed Boca Sapanta. Ang New Yorker from Tondo, Manila. Ayan, yes. At talaga, lakay. Ilang taon siya, lakay, nandoon? Abay, tagal din sa City That Never Sleeps. Ayan. Sa New York. Ed Boc, ayan, kita-kits mamaya, ha? Dahil bumalik siya rito, nagpatawag ng reunion. Lahat ng mga roomboys ng Anito Lads, Halina Lads, Victoria Court, may isa Acacia Lads, sabi mo, Vinta Lads, ayan, Kamagong Lads. Ang kulit ng mga pangalan. Mga motel ng aming boss, ha? Sana, Edboc, inimbita mo ang ating bossing. Ayan, si Bishop, ang Prince of Motel dati, ha? Bishop Widen King ng Anito Lads. Ayan. At isa pang Prince of Motel, kaya lang sinundo ni Lord, si Archie King. Ayan. Lakay na ito balita may-ari ng Victoria Court. Ayan.
At siyempre, Engineer Felix Lumabas, sir. Ayan, kasama ka nga ba mamaya, ha? Dati naming boss itong si Engineer Felix Lumabas. Ayan, kaya lang medyo nagka-LQ kami nung nagtayo ako ng onion dyan. Ikaw kasi pasimuno ka eh. Naman, Nasa ayan, frontline ka pa talaga. Ay, Engineer Felix, good morning po. Ayan, Mr. Ruben Macaira, Mr. Edlas, ha? Abay, sana po ay masaya ating mini reunion mamaya. Of course, kasama dyan yung mga kakilala mo na, ha? Sina Boy Castoy, ayan, yes, Boy Cape, Boy Lakjo, ayan. Yan ay mga kilalang kilala ko na lakay. So, yan po, ayan. Welcome back, Edbok Sapanta, ang New Yorker from Tondo, Manila. At mga brethren, ang mga kuyang natin sa Gapan Nueva Ecija, nag-iimita ng kanilang public installation. Abay, Sabado na pala ito, ha? Ang General Llanera Masonic Class number 168. Sila ay nag-iimbita sa kanilang public installation sa Sabado. Incoming Worshipful Master Renz Rigor Bautista, Senior Warden Edmundo Airoso, at Junior Warden Fitzgerald Alacon. Ayan, mga brethren, congratulations. The road is long. Lakay, bago tayo magpaalam, gusto ko rin mag-thank you, si Mayor Jeannie daw. Mukhang inaalala ko ni Mayor. Maraming salamat po sa inyo po. At saka si Ninong MG Lakay, nag-message sa akin. Bumati ng happy birthday. Ayan. Thank you po. At Lakay, may pinapakisuyo lang sa Si atin. Kuyang Alex Flores, buhabati rin. Ay, Ayan. talaga. Hi, Sir Alex. Wala ba tayong Toyota dyan? Yan ba yung sa Toyota? Yes, Toyota Valenzuela. Valenzuela. Ayan. Isang gulong lang ho. Isang gulong lang. At buhabati rin sina Yusek Charles Kalima, General James Brillantes, ha? Salamat po. At General Romeo Ver, ha? Mga batang Don Ramon San Miguel. Batang San Miguel yung mga yan. Pero Lakay, may pinapakisuyo sa atin si Kong Ador. Kung pwede daw ay pakibalita na yumao na si dating Konsehal Oka Diaz Morales ng Santa Maria, Bulacan. Nakaburol sa kanilang tahanan dyan sa may poblasyon, Santa Maria, at ililibing na bukas, January 22, 2:30 p.m. Doon din daw sa poblasyon. At nakikiramay po sa kanyang pamilya, ang pamilya ni Kong Ador at ang buo niya pong pamilya. Maraming salamat daw. Ayan, tayo po ay nagpapot ng pakiramay. At sabi ni Bes Zamora, ayan, naku, Lakay, ang katas ng korupsyon, inilalagay na sa budget. Oo nga, Nakakalungkot, Lakay. Good morning, Julius Palisok. Ayan, tama ka. Ayan, nahulaan mo. Ayan. May nakahula? Nahulaan nila. Ayan. Tolits, Lito Palapag, kasama ka ba dyan mamaya? Ayan, si Conchal Marbacanin Antipolo, buwabati rin sa'yo, ha? Thank you. At saka Lakay, ang daming bumabati sa akin sa YouTube tsaka sa Facebook. Sorry po, hindi ko kayo maisa-isa. Pero sobrang masaya po ako at salamat po sa mga pagbati. Ayan. At si Kuyang General Virgilio Garcia, ayan. Bumabati rin si Sir L. Thank you po. Hindi ko ang binabati. Sino? Ayan, Sino binabati? kasama na ka rin. Ayan. May binabati kasabay ko. Kay Dr. Ricardo Garcia ng Bernardino Hospital and Clinica Antipolo. Aba naman. Hello po. He ain't heavy. He's my brother. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe. God bless po. Ingat po, stay safe. Operasyon Tulong susunod. Maraming salamat nga pala sa ating mga nobilities, mga brethren. Yes. Sa mga Katimugan Shrine Club na nag-donate kahapon ng 10 wheelchair at 100 grocery items. Ayan. Maraming salamat, Sir President, High Sharif, Noble Press, Randy Otobot Lau. Ayan. Bye-bye. Ingat, stay safe. Oras, Israel. It's 10:12. 11 lang eh. Number 1. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito
ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado.